Yan. Nakalimutan ko boss yan. Gaano kalaki itong area natin? 1 hectare. 1 hectare no? Yung 1 hectare boss, Boss Ryan, nagamit na natin ang buong 1 hectare? Hindi pa sir? Hindi pa? Oo. So itong cording area natin, mga gaano kalaki lang itong nagamit? Mga 5,000 guro to. Katunga, kalahati. Kalahati pa lang to. Tapos, bago man na, kanang gradas no? Ato na. Tingnan natin guys. Last time nung nagpunta ko dito, wala pa yan. Wala pa sir. Oo, dito kami nakaupo no? Galing puno ng mangga. Basta yan no? Oo. Mga kakugi, napansin ko dito yung mga manok na nandito mga kakugi, halos magkapareho ang mukha. That means to say na yung breeder natin marunong na talaga, kasi wala nang mga technicolor ba. Yung mga nandito guys, parang isang mukhaan na lang. Tapos mayroon lang siyang dark side saka light side, no? Itong mga pula natin, anong bloodline ito? Ay, mga sweater cross yan. Mga sweater cross ni. Mga dark leg ato giko na nag-hatch. Mga hats yan sir. Unsa nga hatch yung gibutan Mostly boss? mga Doc Robinson saka Maclean. Maclean. Yan lang ang mga hats namin. Doc Robinson's Maclean. Maclean hatch. Meron kami mga Gilmore. Pero unfortunately, yung product namin na Gilmore. No. Bali tatlo sana yung mga hatches namin dito. Mm. And then nag-produce din kami ng mga straight hatch. Straight hatch Straight na hatch. Maclean. Maclean, Doc Robinson, tsaka Gilmore. Meron kami nun combination ng tatlo. Combination ng tatlo. Actually guys, I don't know basta nung makausap namin si Joel Lacson sa RSL Game Farm, yung Maclean boss, pareho daw yan Gilmore. Oo. Yung composition ng dugo. So hindi magkalayo pag Gilmore at saka Maclean. Kaya pag nagbi-breed ka niyan, ang resulta talaga almost magkamukha. Magkasing kulay. Kasi yung Maclean, nag-iba lang kasi sa pangalan si Mr. Maclean at saka si Gilmore. Si Gilmore, yung breeder hatch lang pa rin. Hatch pa rin. Ayun. So galing Boss Ayan galing ng breeding mo. Ilan ang broodcock or broodstag ang gamit nyo ngayon? Sa ngayon, magamit ako ng 12. 12 ka lalaki. 12. Ang babae? Mga 30. 30. So target nyo ngayon na season, mga ilang cording kaya? Macord na stags? Ngayon, target namin pakunti-kunti lang muna kasi marami man tayo dito naka-cord. Mga 70 siguro ngayong taon. 50? 70. 70. As of now boss, itong naka-cord mo, ilang piraso to? Nasa 70 plus. 70 plus. Ito, nag-out ba kayo? For sale ba kayo ng mga naka-cord ngayon? Lahat nandito pwede i-out natin pag may nangailangan ba. Yung mga edad dito boss? May 2-year-old tayo, may stag tayo banded na local. 1-year-old na din. Merong mga 1-year-old. So mayroong ding 2 years old plus, pataas. Mga winner namin last year. Yun. Dito yan. Fred, guys, natanong ko yun guys kung may mga 2 years old pa pataas, kasi iimbitahin ko na lang din sila boss para sa upcoming event natin this coming March 3. Boss, baka pwede. Pwede tayo din. Pwede tayo sir. March 3. Ano lang yan guys? 3 cacks lang yan na event, Kakugi Sukul Part 2 na. Last year kasi, nakasali ba kayo sa Part 1? Wala kayo nakasali. Puro stag ang manok namin. Puro stag mo yan, no? Pero dati, kumbo lang yun no? That was February last year. Pero ngayon guys, sa March tayo, March 3. Ako, masaya to mga Kakugi. Sir, matanong nga pala. Paano nag-umpisa yung Kakugi? Saan nag-umpisa yun? Wala. Sa aking katapol lang yan guys. Ito guys ba? Sa totoo lang yung Kakugi, wala talagang magawa ba? Kasi Bisaya term yan Kakugi. Kakugi, sa Tagalog yan is kasipag. Sipag. Nako, ang Kakugi guys, nag-umpisa yan last quarter of 2020. Pero hindi pa, wala pa sa isip ko yung Kakugi. Iba pa yung pangalan ng ko, nasa isip ko Tapos kasi sa bahay ka lang, palagi ka lang nakahiga, nanood ng Netflix. Boring naman. Boring. Walang magawa.
walang magawa talaga. Para tang tapulan ani. Oh, tama, nga. tama. Yun nga 2020 guys, doon nag-umpisa lumaki yung tiyan ni Kakugi. Dati ba hindi man ganito yung tiyan ko? Guys, ito pakita ko sa inyo ha. Ito yung mukha ko before 2020. Panoorin nyo. Oh, di ba? Yung waistline ko noon is 30 pa lang, 33 siguro, pinakamataas noon. 33. Ngayon mga nasa 46! grabe. Grabe. Ang laki. Kaya nga nag-mindset ako guys. Alam niyo naman siguro yung mindset, no? Iniwasan ko yung rice. Rice na lang. Oo. Wala na soft drinks, tubig na lang. Uy. Oo. Tsaka kung kaya ng katawan, one day one eat lang. Uy, ibig sabihin nun, malaking na-save mo na budget nun. Oo nga. Ano? Pero doon naman bumawi sa ibang gastusin. Sa manok naman. Nandun sa patoka sa manok. Buti pa manok, kumpleto ang Oo. kain, vitamins, pero yung may-ari, Walang vitamins. isang ano lang, isang kain isang araw. Tsaka, yun, nag-umpisa ang Kakugi. Kaya bawal magtapol-tapol. Kaya sabi ko, pangalanan na lang kayo natin, Kakugi. Kakugi TV. Ayun. Yun. Doon nagbisa. Doon nag-umpisa. Nangyari nun boss, wala pa tayong alamag sa YouTube vlogging. Kahit anong makita natin sa mga alaga ng manok, video, tapos upload. Nangyari, ano pala? Restricted. Natanggal yung first na channel. Yung first channel ko. Nag-umpisa ko ulit, the same name. Bro, hindi na Kakugi TV official. Dati Kakugi TV official yun eh. Tinanggal ko yung official. So Kakugi TV na ngayon. Okay. Doon nag-umpisa ang Kakugi TV. Yan. Siguro palagay na natin mga 2021 first quarter. Yun. Tsaka mula noon guys, nung pwede na free na maka-biyahe-biyahe. Kaya boring naman nasa backyard ka lang ikot-ikot. Oh, tama yan. Kaya bisita ko yung mga kapitbahay namin na nagmamanok. Hanggang palayo. Yan. Hanggang nakarating ako dito sa Kabinukot. Ayun. So, napakagandang experience yun guys, no? Mula nung nag-pandemic, tapos nagka-audit tayo, at least maganda yung mga naisip niyo, sir. Yes. No? At least natutulungan yung ibang mga breeder, mga backyard breeder, no? Natutulungan niyo sila, pati kami, at least na-expose din kami. Yes. Diba? Yun talaga ang pinaka main concept ko sa boss, sa Kakugi TV. Tulungan yung kapwa ko mga small time ba? Mga backyard. Tama yun, sir. Kung kayo guys, panoorin nyo yung lang ba? I-return nyo lang sa pinakaunang mga videos ko. Mga backyard talagang unang inano ko eh. Kasi nafe-feel ko yun ba na paano ba ako makilala? Hindi naman ako big timer na talagang sumasali sa mga malalaking event, na mga malalaking pa-derbies. Tapos hindi naman pwede breed lang ako tapos hindi ako magbebenta. Gastos. No? Tama yan. Kaya ang ginawa ko hanggang ngayon, bumibili ako ng mga materialis na galing sa mga known na mga breeders. Tapos nag-produce, binebenta ko ng hindi mahal. Yung tama lang, affordable na. Affordable lang. Kasi, Which I think dito rin ginagawa mo sa farm mo ngayon. At least, Kasi andun kasi yung passion natin eh. tama. No? Yung passion natin, yun yung mga isang bagay na nagbibigay ng tulong sa ibang mga gustong magmamanok, gustong mag-umpisa. Correct. Di ba? Correct. Kasi sasabihin natin na galing ito sa mga big time breeder, pero mas para sa akin sir mas pinaka the best na kukuha tayo doon sa mga breeder na mga pailan-ilan lang kasi alam natin na yung mga inalagaan nila, yun yung pinaka the best talaga nila. Tama. Di ba? Ginastusan nila yon. Ginastusan nila yan. Tapos pangalan na lang ang nakaya doon. Tsaka ito rin mga Kakugi, yung industriya ng pagmamanok talaga, doon ako nagpo-focus eh. Wala ako masyado sa sugal. Nagpo-promote lang ako ng mga pa-derbies para magka-meet up tayo mga small time. Tama sir. Diba? At least meron tayong maliit na trophy, yung plaque. At least may masabi tayo ba, kahit backyard ako, may trophy ako. Tama Diba? yun sir. Saan ba yung trophy mo? Sa Sukol to. Sa Sukol, may trophy ako, di ba? Isa At sa least, mga pride natin yun sir, nang makamit natin yung trophy. Kahit trophy man lang. kahit maliit lang. Kasi yung pera, malaki nga ang pera, 100,000, wala ka namang trophy. Tama yun Pero sir. sila talaga, nag-champion ako doon, nanalo ako doon. Saan ba yung trophy mo? Wala, pera lang nandun. Diba? Sa totoo lang guys,
if you are into breeding, sabihin natin, ngayon target ko 10 manok lang. Pag nangitlog yan, nagpisa yan, hindi mo na mapipigil yan. Hindi. Yan, doon dami na. Oo. Kaya, anuhin mo naman yun. May buhay yun, pakakainin mo yun. Tama, sir. Painumin mo yun. Pag matamlay, bibigyan mo ng vitamins yun. Tama, oo. Di ba? Dito, sir, kasi Non-stop yung expenses talaga. dito sa ano pa lang, sa materialis pa lang, gagastos ka na. Tama. Kasi i-prepare mo pa yung mga materialis mo. Yung binili mo, ilan ang try? Magkano try yun? 50? Sobra, sir, mahigit 70? na. Oo, mahigit na ngayon. Tryo yun ha, Oo. nung mag-umpisa. Mm. Tapos magkano bintahan mo ngayon, boss, ang tryo? Sa amin, depende sa taon ng manok. Sa edad. Dito, mababa lang, sir. Kung sakaling may mga ngailangan, ano lang, depende sa usapan lang natin. Yun. Oo. Kasi kami, sir, ako kasi, pag alam ko at kilala ko yung bibili ng manok, magpapadala ko ng Yun. hindi yung Abay. ganyan. Hindi yung kasi yung mga manok na naiiwan namin dito ngayon, yun talagang yung mga ace namin na sinasabi na ace. Kaya kung sakasakali na may kukuha dito ng mga buyer, pag alam lang namin na nakuha ko sa'yo, papadala tayo ng pera pang abay. Pang-abay. Tama, Yun. ganyan. Yun. Tama yun, guys. Pero dito, boss, hindi ka nagtatago ng mga aces mo. Wala, sir. What you see is what lahat. you get. Oh, yes, sir. Open lahat yan, sir. Ako rin, guys, kung magpunta kayo doon sa akin sa Tayod, makikita mo to, ganito kalaki na lang. Kasi pag may matira, reject yan. Reject. Kaya yung mga sinasali ko din sa Tayod, Kakugi, reject lines yan. Oo. Pero ano naman, may score din naman. Kahit reject lang ba, no? Kasi may puhunan yung natin, material natin. Tama, sir. Pasok. Yung mga stags natin, magkanong presyo? Boss yan. Magkanong presyo sa mga stag dire? 4 kilos. Pero depende yan sa edad. Depende sa edad. May mga stag naman tayo na medyo bata pa. Alagan lang natin mga 6 months, kutob, mga 10 months. Mga Tulogis. 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 Affordable talaga. Yung presyo, backyard ang presyo. Sigurado ko guys, baka ano pa ha, may magreklamo sa presyo dyan. Ba't naman ang mahal yan? 4,000, backyard lang kayo. Pero yung materialis natin, sir, Oo. no? Yung materialis kasi natin, may presyo. Tama. Kaya binibigay natin yung mga napoproduce natin, yung mga affordable din na mga presyohan natin. Para at least may May magamit. ibangan, at least makakakuha sila dito. Kung ano yung ginagamit namin, yun din yung makukuha nila. Yun. Yung presyo na yan guys, pang masa, sa totoo lang, mas mahal pa nga yung presyo ko eh. Sa totoo lang boss ha. Kasi pag naglampas ng 1 year old na mga 6,000 to 8,000 na yun sa akin. Pero dito sila kina boss,
eh 4,000 yun mga presyo. Pero kahit anong bloodline yun, boss? Or magdepende pa rin sa bloodline? Hindi, kahit anong bloodline, sir, oh. Sa mga crosses or yung pang material? Pang material, actually sa ngayon, kunti pa lang namin napoproduce na mga pang material. More on pani. Pero pagka may mga nagre-request na gusto ng pang material, meron naman tayong ibang mabibigay. Pero yung mga na-produce natin ngayon dito, most of them are two-way process lang. Two-way crosses lang? Two-way crosses pang lang. material pa rin yun, guys. Isang ano lang yan. Isang kastahan na lang yan. Oo. Wala, crosses na, maganda yan. Process na, pwede na siyang gamitin. Kasi guys, sa FYI lang sa mga baguhan, yung 50-50 kasi pang material yan eh. Pang material talaga yan. Kasi ang mga anak yan, pwede mo nang gamitin. Yun Pwede ang na. mga crosses. Ah. Pwede mo nang gamitin sa mga Pwede na mga events. pang battle stag nila. Yeah, oo, Ganun. tama. Yung 50-50, pang material pa rin yan, guys. As long as yung may-ari, yung breeder, nagsasabi sa iyo ng totoo na 50-50 lang talaga. Pero kadalasan, hindi naman nagsasabi ng totoo. Kaya hindi kami nag-breeding dito, sir, ng mga maraming bloodlines. Tama. Kasi pagdating sa mga tracing ng mga bloodlines, mahirapan ka. Kaya ilan lang yung mga hatches namin, tapos yung sweater namin dito, isa lang, yung golden boy lang. Tama. Marami kasi guys na mga kilala natin, mga kaibigan natin, nagbe-breed ng mga manok. Ang kinukuha nilang pangalan sa bloodline yung sa ama lang eh. For example, yung sa akin, example lang guys yung Lacson. Yellow-legged ni Lacson. I-cross ko yun kay Jojo Sasso na Kelso. Di ba? Ang tawag ko sa anak nun eh, Lacson yan. Laksan. Yun lang ang tawag ko, Lacson yan. Yung ama lang ang matitrace mo. Oo, yung ang ama babae, lang. hindi na. Oo. Basta, sabi, ang ina na to boss, ay Kuya Jay yan, Kelso. Diba? So, yun ang anuhin ko. Tapos, yung iba naman, for example, may black ako. Saan yung galing black mo? Eh, Wakila black yan, kay Warren, Boss Warren. Tapos, ano ba ang kinocross mo sa black mo? SBR. Pero ang pangalan ng black lang. Papangalanan ko na yan, Kakugi Black. Pero yung ama, Wakila Black yun. Nandun na sa farm ko, nandun na sa manukan ko, Kakugi Black. Huwag na kayong magtanong kung anong mga bloodline yan, basta Kakugi Black. Pag pangit yung palo, huwag na yung bilhin. Diba? Yung red, Kakugi Red. No. Kasi, mahirap na si kwinta-kwinta ba? Pila ka percentage yung percent. Andito sa amin, sir, meron kaming record talaga. Lahat ng mga bloodline crosses namin, nakalista yun lahat. Tinitingnan namin yung mga markings, and then yun yung ipapasok namin. So kung ano yung magiging resulta nun, tinitrace din namin, nilalagyan namin ng mga scoring. Ngayon doon namin malalaman kung ano yung mga bloodlines na hindi nagpapanalo, yun yung ina-out talaga namin. Wala nang duwa-duwa, out talaga lahat. Out yan. na, out. Out lagi yan. Manawag nagsilingan. Manawag silingan. Inibuok ta. Masaya. Nako. Ang sarap talaga guys. Ang sarap magpasyal-pasyal sa mga ganitong area ba. Even though maulan-ulan siya guys, pasok kami sa tapos mamaya, alabas naman, pag-uulan, pasok na naman. Pero talagang nakakawala ng pagod. Mga kogi, pag nandito kayo sa kahit ganito kalaki lang na farm, okay naman. Ay, okay na nga sa akin yun. Yung sa akin, 2,000 square meters lang yun. Oo, kasi hindi man ako maka-afford ng pangmalakihan yun, boss. Kasi nag-out man ako, nag-vlog. So, may ibang obligasyon tayo, kaya hindi ako nagpalaki ng farm. Boss, tanongin natin yung breeder. Yung pagbe-breeding ba hindi nakaka-stress sa'yo? Hindi naman. Kasi hilig natin yan eh. So, masaya ka lang sa breeding? Masaya tayo sa breeding. Ito, Ang importante lang, open tayo. May mga payo sa iba. Ito boss, may anong ko tanong boss. Sa breeding kasi ito eh. I don't know kung na-practice ito guys. Yung sa breeding boss, pag pinasok mo na, ano bang ang breeding mo? Battery cage or flock mating? Flock mating tayo. Flock mating. Sa isang lalaki, ilang babae? Pinakamataas na yung 3. So, yun ang flock mating mo. 3:1. Pag na-kasta mo na yun, boss,
Ano bang binibigay mo na vitamins doon? Nagtuturo ka pa ba or Wala na. oral na lang? Oral na lang tayo. Tablitas or Yung powder. powder? Ah, Anong halo gamit sa mo, tubig. boss? Para ma-share lang din natin. Breeder aid. Breeder Aid. Breeder aid. Hindi ka nagbibigay ng egg 1,000? Wala. Breeder Aid ka? Yun ako nasanay. Kami guys ha, wala kaming pinopromote dito, hindi kami nag-i-endorse ng mga product. Kung ano yung ginagamit nila, kung ano yung hiyang sa farm, yun ang tinatanong ko para ma-share din sa inyo. Kasi may mga lugar, boss, na wala ng mga breeder aid. Hindi walang nagbibenta yung mga ano na. For example, may mga gamot, may mga vitamins sa LDI na hindi nabibili doon sa amin sa Leyte. Sa amin sa Katmon, Leyte. Wala diyan dito. Doon. Ganun. Yung pamurga, yung gamit nila, yung bunga. Oh, yung bunga. Yung bunga lang. Yung mga wala sinauna yun, sir, oh. Mga Yung bang lubi-lubi, Oo. yun lang, hinahati sa apat. Isbuto ko meron. Kita ko naman. Okay. Hinahati sa apat. So, yun ang inaano ko guys na naitanong ko. So, sa isang linggo, ilang beses ka magpapainom ng boss? Alternate tayo. Ngayon, breeder aid. Bukas naman plain water na. Plain water lang. Oh, yun. Dito naman tayo kay boss. Sa financier tayo guys. Monthly. Magkano bang naipalabas mo na pera monthly, boss? Actually, Dito lang sa Manukan. dito lang sa Manukan, siguro more or less mga 20,000. Depende sa production kasi last year, marami-rami rin to eh. Kaya medyo malaki-laki rin ang gagasto natin nito. Siguro mga almost 25,000 a month. Yung iba naman, nabibili rin yung iba. Yung iba nagagamit ko. So, sa ngayon, siguro mga nasa 20,000 lang siguro. Bumaba na. Pumaba siya. Oo. Pero, pang ano lang yun, sir, mga pang maintenance lang yun. Maintenance lang yun. Iba pa yun sa, bukod pa yun sa, mula sa CCO, kasi complete vaccine tayo dito eh. Complete vaccine tayo dito. Tapos, of course, hindi na mawawala yung mga ano natin, pamurga. Tama. Tapos, monthly yun. tapos maintenance natin ng mga B12. So, hindi nawawala yun kasi ang panalo nakasalalay dun sa pundasyon na Correct. So, totoo yun guys. Hindi basta-basta ang pagmamanok. Livestock to eh. May buhay. Dapat maggastos talaga tayo. Hindi lang ang gastos natin para sa mga manok. Yung nag-aalaga ng mga manok, gagastusan mo rin yan. Di ba, boss? Pag may pangailangan yan. Tama, oo. Di ba? Pang emergency, ganyan. Kasi hindi man pwede na yung nasa isip lang ng may-ari is yung mga manok lang. Tapos yung mga tauhan niya, nagkagutom-gutom na. Di ba, boss, yan? Di ang mangyayari yan. Boss, nagkaal kami dito, boss. Palagi na lang kal. Ba't palagi tayong kal dyan? Kasi wala na kaming ulam, boss. Yan, nakakatuwa talaga, guys. Marami kaming natutunan, ako mismo mga kakogi, itong pagbisita ko sa mga farm. Ang natutunan ko dito, nadagdagan naman sa paglipat ko sa ibang farm. Yung ibang farm naman, iba yung mga practices nila. But that doesn't mean, mga kakogi, na kung ano yung mga practices nila dito sa RMJ Game Farm or RMJ Barangay Cambi is yun na yung tama, yun na yung perfect. Hindi. Ang ginawa nila dito, guys, yung practice nila dito kung anong suitable para sa lugar nila dito. Yes, tama po yan. Boss Ayan. Si Boss Ayan, guys, mula nang ipinanganak, nagmamanok na. Dugay nung manok, boss, no? Matagal-tagal na rin. Tsaka, guys, si Boss Ayan talaga, hindi tumanda. No? Nagkaedad lang. Nagkaedad lang. Isa lang napansin ko kay Boss Ayan, mga kakogi, nagkadako ang iyang hilang usanan. Yun. So, mga kakogi. Sir, may advice din ako sa mga backyard breeder, no? Kasi ang mga backyard breeder usually natatakot sila na sa mga big time breeder. Madalas kong naririnig yan. Pero fortunately, yung mga manok natin sa ngayon, wala nang sigurong mga nagbi-breed ng mga Tagalogin sa mga backyard Mga breeder. native. Di ba? Kaya lagi kong naririnig na ayoko niyan kasi mga big time breeder yan, which is hindi ka dapat mapanghinaan ng loob kasi nandun yung passion mo, nandun yung pride mo
Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi ang mga manok ngayon, pare-parehas na. Sa amin ngayon dito, dati, sa Mindanao, experience ko kasi backyard lang muna kami doon. Ayaw namin yan kasi mahirap kalabanin yan. Which is, dumating yung mga years and years pass by, nung nagkaroon kami ng mga magagandang materials na rin. So, who are they? Di ba? Parehas lang tayo ng mga manok. Nagdidepende na lang yan sa pagkukondisyon saka sa pagpapalaki ng manok. So guys, huwag kayong panghinaan ng loob kahit backyard tayo. Huwag tayong matakot sa kanila. Laban kung laban, passion natin to. Yun, tama yun guys. In addition to that mga kakugi, mas mabuti pa nga tayong mga backyard kasi natutukan natin yung mga manok natin Tama sir, isa-isa. Diba? Tama yan sir. Kasi kunti lang naman yung tinitingnan natin. Sila libo-libo yung manok na tinitingnan nila. So, yun mga kakugi. Dami kong natutunan sa mga pag-iikot-ikot namin. Tsaka marami na tayong nakakilala na mga sabong hero, mga may-ari, yung iba, mga seaman, iba, mga engineer. Ba't kaya mga seaman at saka engineer? Kadalasan mga nagpa-farm, no? Kunti lang yung mga katulad ko. Kasi hindi natin nare-recognize yung iba sir Yun yung na mga kunti lang mga manok, kahit anong mga profession nila o kaya ano man yung mga narating nila, hindi natin sila nare-recognize. Mare-recognize lang natin sila pagdating na ng sabungan. Correct. Uy, sir, ano bang profession mo? Ganito lang. Gagaling yung mga manok niyo. Di ba? Ay, baka, time will come. Madalaw si Kakugi sa inyo. Teacher ka pala, sir. Oo, sir. Ano bang tinuturo mo sa mga estudyante mo, sir? Ano? Baka hindi natin alam, guys. Kasi habang may buhay, habang okay pang tuhod ni Kakugi, hindi kami hihinto sa pag-visit. Tuloy ang laban. Farm visit. Yan. Guys, may hinanda si Boss Ryan ito na guys, na pananghalian. Sila Boss Ayan. Tingnan niyo naman yan guys. Totoo talagang magkaling. Tinibuok na manok yan guys. Dalawa yan. Dalawa ni tulo. 4 yan sir? 4. Oh, 4 pala yan. Oh. Why limit sa kaling guys? Oh. Saka may inihaw na baboy. Yun. So guys, kain muna tayo. No? Boss, Ano na daw? kain na. Si pangalan si mga asawa, Boss Ayan? Ha? Ranit. Ranit? Oo. Ma'am Ranit. Yes, sir. Sir, Kino na. kira na. Layan. Let's eating. Let's eating. Sarap talaga guys, basta yung mga manok mamahalin. Baboy. Isang manok babae ni boss. Siguro nasa tag 5,000 pang material. Inahin, guys. Bata pa man. Di pa ni inahin. Baby Polit. Bibi pulit pa ni. Oo. Malambot. Sarap. Kung hindi nagkasakit yung mga baboy namin sir, mag-ditsun sana tayo na sir. Uy. Kaso nagkasakit ng mga baboy dito. Nasa kay babuyan ni dili. Na sir, Na po de. Pila ka ko na nag anay ka? Sumido no? Humo kay Fred? Kain na naman tayo. Oo. Guys, mga kakugi, nako, sarap ng pananghalian namin guys. Tag 5,000 itong sa kabay. Tapos 4 yun. 20,000 yun. Kinain namin. Sa manok lang yun. Basta yan. So guys, mga kakugi, another farm na naman ang nabisita natin. And additional sa ating members sa Team Kakugi. Yun. Boss, welcome. Salamat sir. Oh. Basta yan. Yun. Napunta tayo ngayon guys kasi sabi ni Boss Ayan, nandito si Boss Ryan. Once a year lang to makababa sa barko, boss. Mga ganyan. No, once a year lang. So by March naman, sampa na naman sa barko.
balik 5 months after. 4 months after, dito na naman tayo. Yun. Baka pagbalik ni boss, baka imbitahin ulit tayo dito. Hindi natin alam, boss, no? Hindi natin alam. Pagka, pagka malakas pa tayo, tuloy-tuloy pa rin. Yun. Pero boss, basta nagmanok, nag-farming, talagang malakas. Tingin mo, patang-bata pa rin. Yun nga. Hindi tumanda. Yun nga. Boss, baka may mensahe ka sa mga viewers natin. Guys, please subscribe Kakugi TV. Marami kayong matutunan, marami kayong mapipick up na mga kaalaman tungkol sa pagmamanok. At hindi lang sa pagmamanok, baka may iba pang mga bibigay na magandang lesson na si Kakugi na katropa natin na ibibigay, i-share sa inyo. So maraming salamat. Please follow Kakugi TV. Yun. Salamat kayo boss, salamat. At saka guys, kung sino yung gustong mag-inquire sa mga for sharing dito, pwede kang ma-message boss sa Facebook. Pwede sir. Pwede naman. Ang Facebook account ni boss guys, ito yon. Ano sa tingnan sa mong Facebook boss? Ryan RMJ Hario. Ayun. Ryan RMJ Hario. Or kay Boss Ayan. Sa kanya, pwede sa kanya tumawag pagka wala tayo dito sa Pilipinas. So pwede sila tumawag kay Ayan. Yun. Ito naman yung FB ni Boss Ayan mga Kakugi. Ting. Yun. Mag-inquire kayo guys. Pag hindi kayo ma-replyan agad, abang-abang lang. Kasi dito, kusog ng internet rin boss. Hindi kayo, no? Kusog ang internet din. Dito, mas malakas ang internet daw. Pero si boss, nasa barko, baka hindi maka-reply. So, either of the two, mga Kakugi, mag-inquire kayo. Crosses, 4,000 only. 3,000, tulogis. Tulogis day. Tulogis. Tapos, pag 1 year old na kapin, pwede na 4,000. Open sila dito pumili. Yun. Anytime, pwede silang pumunta dito. Yes. Mag-abiso lang kayo kay Boss Ayan para ma-meet up kayo. So, yun. So, mga Kakugi, maraming salamat sa panonood ninyo. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Sana may kayo guys, nagustuhan nyo ito. Kung nagustuhan nyo, pakishare naman sa ibang mga kaibigan natin dyan. Yan. Sa lahat ng mga seaman dyan, na ang mga farm nyo nandito sa Cebu or nandito sa Pilipinas, malapit sa amin, pwede nyo kaming imbitahin guys para mabisita namin yung farm nyo. Yes, ma'am. Yun. Kahit wala kayo dito, para ma-feature natin, at least makita mo na makita ninyo yung sila purmos yung farm. Tama. Paluparan tong drone, kadugay kami nakapalupan kanina. Abi na kung di mo lupan. Anyway, salamat guys, maraming salamat. Mga Kakugi, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Salamat! Okay!